Good morning. Today is Monday. We are in Meycauayan, Bulacan. Galing ako Maynila. 42 minutes na akong pumapadyak galing Maynila. So andito na ako sa Meycauayan, entering Marilao. So ngayong araw nagbabalak lang ako mag 3 oras na bisikleta. Hindi ko alam kung saan ako mapapadpad. Basta dito lang ako sa Marcos Highway. Dire-diretso lang to. Hindi ko alam kung saan ako aabot. Pwedeng umabot tayo ng dulo ng Bulacan sa Pampanga. Pwede. Depende kung saan aabot ang 2 oras papunta. Tapos uwi na ako. Mga 2 hours. Ha, anong bridge to? Anong tulay ito? This is Meycauayan Bridge. Ha. So mga 3 to 4 hours lang to na padyak. Today is my Monday training. So today ano ako, tempo ride. Kaya ang bilis ko kanina kasi nag-average ako ng mga 40, 45, 50 kilometers an hour. Kasi ako ngayon, tempo riding above zone 3. Zone 3 to mostly zone 3 yung ko ngayon. Banat, mga ganun. So tingnan natin kung saan ako aabot. Mga 2 oras lang. 44 minutes in na ako. Dito na ako sa Bulacan. Palagay ko hanggang dulo lang ako ng Bulacan. Hindi siguro ako aabot ng Pampanga. Kasi mostly pag Pampanga umabot ng mga 3 hanggang 4 na oras hanggang Pampanga. So mostly di ako aabot ng Pampanga. Sa mga 4 na oras ng Pampanga. So eksaktong 1 oras na akong pumapadyak. And this time andito na ako sa Balagtas, Bulacan. Di ko alam kung nakakailang kilometro na ako, pero probably this would be around 30 kilometers galing Tondo, Maynila, kung saan ako galing. Shit. So ang training ko ngayong umaga ay hindi kilometer based, kundi based on time in the saddle. Bale, kung ilang oras akong papadyak, yun lang, depende. Regardless kung ilang kilometro yung aabutin, ang training ko ngayon is 3 hours of saddle time. So nagdesisyon akong hindi na didiretso ng Pampanga, kundi na lang, 1 hour and 30 minutes na pumadyak dito sa highway na to. Depende kung saan naabutin, bahala na. Basta 1 hour and 30 minutes papunta, then 1 hour and 30 minutes pabalik. So this time dito na ako sa Balagtas, Bulacan. Tama ba? Balagtas ba to? Or tingnan ko nga. Balagtas to. Ayan, Bukawi, sorry. Pure Gold, Bukawi, Bulacan. So Bukawi, so bahala na kung saan ako abutin. Nice. So naka zone 3 training ako ngayon. It's almost 1 hour and 25 minutes na nasa saddle ako, nakakapadyak. At nandito na ako sa Giginto, Bulacan. So hindi na ako lalampas sa bayan na to. Kanina pumasok ako sa bayan ng Bulacan, lalawigan ng Bulacan, Bulacan. And bumalik ako dahil nga sa pangit ng daan. Saka may mga tubig. So bumalik ako. Now andito na ako sa Giginto.
I think ito na yung ano ko, dulong bayan ko. It's almost 1 hour and 28 minutes na akong pumapadyak. So kukumpletuhin ko lang yung 1 hour and 30 minutes na diretso, and then babalik na ako ng Maynila. 1 hour and 30 minutes din approximately yung aking pagbalik, making it a 3-hour saddle time sa training na to. So may dalawang bagay din akong sinubukan kanina. Yung aking saddle height, in-increasean ko ng additional height of 1 cm, which is I think just perfect for me sa ganitong height ko. Napaka-importante kasi ng bike fitting kapag naglo-long ride ka. So importanteng komportable ka sa bisikleta mo. And also yung PSI ng gulong ko, or yung hangin ng gulong ko, 55 sa harap, 60 sa likod. Naka gravel bike ako, 700C by 40C ang size ng gulong ko. 55 sa harap, 60 sa likod. I think is fine kapag puro asfaltado or semento yung bibisikletahan. Pero kung lubak-lubak, I would suggest na ibaba nyo ng konti. Pero dahil nga sa puro highway ako ngayon, 55 sa harap and 60 sa likod is perfect for me. Tama lang yung traction, tama lang yung rolling resistance na tinatawag kumbaga. So 55 sa harap, 60 sa likod works fine kapag ganito. Halimbawa magpapangasinan ka, magpapampahan ka, magbabagyo ka, I think that's fine. Pero kung mag-gravel biking ka, yung talagang hindi masyadong, hindi simento, I'd rather suggest go to the minimum suggested PSI ng gulong mo. Ang minimum suggested PSI kasi ng gulong ko is 50. So nagpo-45 ako sa harap, 50 sa likod kapag hindi simento yung aking pupuntahan. Nakadepende yun. Kaya importante na may pangbomba ka. Ako meron akong pangbomba na yung electronic. So mas maganda yung ganun para yun, nakokontrol mo yung PSI compared sa mano-mano. So yun, it's been 1 hour and 31 minutes. Andito na ako sa Iginto, Bulacan initially. Didiretso dapat ako sa ang ingay ng jeep. Didiretso dapat ako sa Arco ng Pampanga. Yun ang balak ko kanina, but kapag ginawa ko yun, mag-overboard ako sa training ko for today. So I think tama na. Minsan kailangan mag-stick ka sa training mo. Huwag kang mag-overboard kasi yung recovery mo madadali. Kailangan mag-recover din ng katawan. Hindi pwedeng training lang ng training, kailangan din ng recovery. Kahapon was my rest day sa pagbibisikleta, and then ngayon is tempo training. Ibig sabihin nasa zone 3 ako ngayon. Zone 3, zone 4, maabot ng 160 kanina yung yung heart rate ko. At 60, 150, nasa range na yun. Ang zone 2 ko is hanggang 125 beats per minute. Yun yung heart rate ko. Zone 2 ko yun. Lumampas ako doon, zone 3 na ako noon. So I think that's it for my Monday's training. Babalik na ako Maynila. Wag na masyadong pasaway. Minsan nag-overboard ako sa training. Nag-overboard ako sa training ko eh. This is my personal training para mapalakas yung aking heart and lungs. Kasi somehow endurance, sasali tayo sa mga endurance ride. So ayun, alright. Hi, Iginto, Bulacan, 1 hour and 30 minutes. So inabot ako ng 1 hour and 30 minutes galing Maynila papunta dito sa Iginto, Bulacan. Alright, babalik na ako. Siguro hindi ko na i-record yung pagbalik ko para walang sagabal.
Ang hirap pag nagsasalita habang tumatakbo. Alright, thank you, thank you. Ay, so hindi na ako dumiretso ng highway, kundi pumasok na ako dito sa Bulacan. Eto, dito na lang ako mag-iikot ng mga 15 minutes to make it 1 hour and 30 minutes. So 1 hour and 15 minutes na akong pumapadyak. Kukumplitohin ko lang yung 1 hour and 30 minutes and then babalik na ako ng Maynila. So from Tondo, Maynila, inaabot ako ng Bulacan ng 1 hour and 15 minutes. So ngayon, nandito na ako sa Bulacan. Iikot lang ako dito ng mga 15 minutes, then balik na ng Maynila to make it like a 3-hour training, 3-hour cycling on a Monday morning. So that's my training for today. And also, meron akong sinubukan. Inangat ko yung saddle height ko ng 1 centimeter. Mukhang fit naman yung additional na pag-angat. And then ano pa ba, sinubukan ko rin yung PSI ng gulong ko. Ginawa akong 55 sa harap and then 60 sa likod, which is mukhang okay sa patag pero not very comfortable kapag mga lubak-lubak. Oh my god. So ayoko dito masyadong baha, I mean may tubig. Balik ako sa highway. Ang pangit pala dito. Balik. Pupuntahan ko sana yung munisipyo nila. So mukhang ayoko na. Balik na lang ako sa highway. Alright. Ganda ng sikat ng araw, parang ang kukunin ni Lord. Ayan mo, tutok na tutok yung araw. So ayun, nakabalik na ako ng Maynila, babalik na ako ng Tondo. So it's saktong 3 hours ang aking magiging training. Actually 2 hours and 50 minutes na. So 10 minuto na lang, sakto nasa bahay na ako. Sakto din, that's 3 hours of training this Monday morning. And ayun, may nasubukan akong bago na sa bike fitting ko, 1 centimeter more sa saddle height, and then dagdag na PSI, which is I think okay naman, goods naman siya. And also na-fulfill ko yung 3 hours na training ko for today. So tomorrow, zone 2 naman. So ngayon, tempo yung training ko ngayon, tempo. Zone 3. Bukas, zone 2 naman ako. 90% is nasa zone 2 lang ako bukas. So Monday training done.